Hindi lahat ng tao sumasama dahil kay Satanas. May tao na kahit sa sarili niyang masamang pita, sumasama siya, gumagawa siya ng masama. Ang tanong ng kapatid na Leodegario, sa loob ba ng 1,000 taon na nakakulong na si Satanas, wala nang mangyayaring kaguluhan o mga masasamang bagay? Meron pong mga tao mismong sa loob ng 1,000 taon, hindi pa rin maniniwala kay Kristo. Pakinggan nyo sa Apokalipsis. Ganito ang ating mababasa. 9:20. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo at sa mga diyos-diyusang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nangakakakita, ni nangakaririnig man, ni nangakalalakad man. At sila'y hindi nagsipagsisi sa kanilang mga pagpatay, kahit man sa kanilang panggagaway, kahit man sa kanilang pakikiapid, kahit man sa kanilang pagnanakaw. Meron mga tao, kahit na nakararamdam na ng mga parusa ng Diyos, hindi pa rin nagsisisi. Kaya meron talagang taong mga masasama na sumama, hindi lang dahil kay Satanas, kundi dahil sa kanilang sariling masasamang pita, kapatid. Kasi kung totoo na si Satanas ang may kagagawa ng lahat ng kasamaan, dapat walang taong maparusahan. Dapat patawarin lahat ng Diyos. Pero bakit may mga taong paparusahan? Kasi meron siyang sarili niyang kasamaan. 18:20 ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasakanya at ang kasamaan ng masama ay sasakanya. Ayon, ang hustisya ng Diyos, kahit sumama yung ama, hindi naman madadamay ang anak eh. Kahit sumama yung anak, hindi rin naman madadamay ang ama. Ang katwiran ng Diyos, yung katwiran ng wika ng matuwid, nasa Kanya yon. Yung kasamaan ng masama, nasa Kanya yon. Kaya mayroong Kanyang sariling kasamaan ng tao. Dahil doon, hindi siya maliligtas, paparusahan siya ng Diyos. Sa kasamaang ginawa niyang pansarili, hindi siya pinilit, hindi siya tinukso, inisip niyang gumawa ng masama, yon ang dahil kaya nagpaparusa ang Diyos. Pakinggan mo sa isang talata ng Henesis, Kapitulo 6. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay pawang masama lamang na parati. Yon, merong mga tao nakita ang Diyos na mabigat ang kasamaan, ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso, pawang masama lamang parati. Kaya meron pong mga tao talaga masasama ang isip, masasama ang puso. Kahit na alisin mo pa si Satanas, meron pa rin masasamang mga tao. Yun ang dapat nating maintindihan. Kaya makakita mo yung senaryo sa 1,000 taon. Sa 1,000 taon na yon na maghahari si Kristo, meron doon na maniniwala, meron doon magsisisi, meron doon maliligtas pa. Kasi sabi ng Biblia, yun yung mga nalabi sa binhi ng babae. Yung nalabi. Kasi kaya nalabi, pagka nakuha na yung mga una, sa unang pagkabuhay na mag-uli, meron pang malalabi sa binhi ng babae, 12:17 ng Apokalipsis. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Merong nalabi pa sa binhi eh. Pagkatapos ng unang pagkabuhay na mag-uli, kaya nga meron pang 1,000 taon eh. Meron pang meron pang matitira ron na tinatawag sa Biblia na binhi pa ng babae na maliligtas. Kaya kapatid, meron pang silbi yung 1,000 taon sa pagliligtas, maghahari pa si Kristo. Pero hindi lahat ng tao noon maliligtas kasi
merong hindi magsisisi, merong mananatili sa kanilang kasamaan. Sana naunawaan mo, kapatid na Leo de Gario. Naunawa ko po.